Hi guys, narito ang ika-125 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa malawak na loob ng painting, makikita ang isang hanay ng mga halijing bato. Lumilipad ang ating bida, na nagsasabi, siguro pagkatapos kong pag-aralan ng mabuti ang hanay na ito, may magaganap na kahangahangang pangyayari. May mga sikreto sa dimensyong ito. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng pag-usisa. Nagpatuloy ang bida sa kanyang paglipad. Habang lumilipad ang bida, may napansin siya. Bigla siyang napahinto. Hoy, isa pa bang palasyo ng mga ilusyon sa kawalan ito? Ngunit mas maliit ito, 1 kilometro kwadrado lamang. Hindi kaya makapasok ang isang tao sa isang palasyo na ganito kaliit? Ito siguro ang sentro ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Hindi ito nakakonekta sa lupa, kaya madadala ko ito sa loob ng painting na libo-libong milya ng mga ilog at bundok. Inilabas ng ating bida ang painting. Agarang ipinasok niya ang buong hanay ng mga halijing bato. Ipinakita na nasa loob na ng painting ang hanay ng mga halijing bato. Pagod na pagod ang ating bida sa kanyang ginawa. Ang paglipat ng mga bagay na ganito kalaki ay talagang ubos ng maraming banal na enerhiya. Nagtaka ang bida dahil wala na siyang makita pang iba sa paligid. Walang ibang bagay. Mabilis na pumunta ang bida kay Xiao Yu. Sabay tawag ni Xiao sa ating bida, ni Li. Sabi ni Xiao Yu, nakalikom na ako ng mahigit 300 asensya ng gintong espiritual na bato, mahigit 500 artifact na grado 5, at mahigit 30 artifact na grado 7. May napansin ang bida. Reaksyon ni Xiao, ano? Wika ng bida, tahimik na tahimik dito, hindi ba? Mukhang kaina-hinala ito. Sabi ni Xiao, oo. Hindi nagsasalita ang intensyon ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Wika ng bida, ang tunay na kayamanan ng palasyo ay hindi dapat limitado sa espiritual na perlas ng ilusyon. May iba pang kayamanan na maaaring itinago ang palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Reaksyon ni Xiao, ano? Wika ng bida, sumunod ka sa akin. Agad na siyang umalis. Sabay pagsang-ayon ni Xiao, oh. Kasabay nito, sa labas ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Habang patuloy na naglalaban ang mga eksperto, reaksyon ng kalbong lalaki, ano? Sa labas ng palasyo. Isang katawa-tawang presyon, napaubo ng dugo ang iba, habang bumagsak na ang iba. Sabi ng isang lalaki, eksperto sa antas ng ninuno ng martial arts. May panibagong nilalang, na kulay violet ang aura. Wika nito, snort, lahat ng nasa loob ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan, makinig sa akin. Ako si Black Nether ng sekta ng Diyos na demonyo. Walang sino man ang papayagang umalis ng walang pahintulot ko. Ibigay ninyo ang lahat ng kayamanan na nakuha ninyo, kung hindi ay mamamatay kayo rito. Wika ng isang lalaki, tapos na, si Hierarch Black Nether na ito. Sabi ng isang lalaki, anong nangyari sa kanya? Wika ng isang lalaki, si Hierarch Black Nether ay walang katwiran, sinabi na niya. Imposible na makuha ang anumang kayamanan mula rito. Hindi niya guguluhin ang mga kayamanang suot natin. Ngunit kung asensya ng gintong espiritual na bato, tiyak na hindi niya tayo hahayaang magkaroon ni isa man. Bakit kayo nag-iipon pa rin ng mga kayamanan, magmadali na kayong tumakbo? Takbo, may ilan-ilan na sinubukang tumakbo, ngunit bigla na lang silang naging lamok. Nagulat ang mga nakakita. Wika ni Hierarch Black Nether, mga siraulo. Hindi marunong mabuhay. Sabay pakawala nito ng matinding aura. Kumalat sa paligid ang aura ni Hierarch Black Nether. Habang nakatingin ang dalawa, wow, iniskan ba ako? Ipinakita ang batong pintuan. Humph, hindi kaya makapasok ang intensyon ko. Dumampi ang kanyang kamay sa barrier. Lumiwanag ito. Nag-react. Ang buong palasyo. Nagulat ito. Description array. Ang kayamanan ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan ay dapat narito. Nag-release siya ng aura papunta rito. Goo!
Tumama ito sa barrier ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Pag-aaralan ko muna ito ng kaunti. Lumilipad ang dalawa. Wika ng bida, ano? Wala naman. Habang nag-iisip ang bida, napalingon ito sa likod. Wika ng bida, bigla siyang napahinto. Mayroong isang bagay, sabi ni Xiao, doon. Wika ng bida, gusto pang tumakas, hindi pwede. Mabilis na hinabol ito ng ating bida. Isang apoy ang mabilis na lumilipad. Mabilis siyang tumakbo. Mas binilisan pa ng ating bida. Malapit na ang bida sa kanyang hinahabol. Binato ng bida ang painting. Ang painting ay gumawa ng barrier. Sa barrier na ito nakulong ang lumilipad na apoy. Gusto pang lumabas ng lumilipad na apoy. Huwag mong subukan. Nag-shake ang painting, at inabsorb na nito ang lumilipad na apoy. Agad na itong kinuha ng bida. Bakit ganun kadali? Ang pulang liwanag na iyon ay hindi pa naubos. Para bang gusto nitong pumasok dito? Sabi ni Xiao, may mali ba? Wika ng bida, mukhang niloko ako. Dapat kong gamitin ang aking intensyon para tingnan doon. Sa loob ng painting, ipinakita ang mga lawa, ang hanay ng mga halijing bato, at ang palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Nawala. Sigurado, may mali talaga. Sa wika ng bida, Ate Yuyan. Saad ni Yuyan, ni Li. Wika ng bida, mag-ingat ka. Isang hindi kilalang nilalang ang pumasok sa painting na libo-libong milya ng mga ilog at bundok, at kahit ako ay hindi matukoy ang lokasyon nito. Saad ni Yuyan, naiintindihan ko. Aalalahanan ko iyan. Buwisit, naglagay ako ng isang hindi kilalang bagay sa painting na libo-libong milya ng mga ilog at bundok. Hindi na ako makakaghanap ng kayamanan. Kailangan kong alisin agad ang liwanag na iyon. Nang bigla na lamang may naramdaman ang bida na isang malakas na intensyon. Nanginginig ang buo nilang katawan. Wika ng bida, dahil nawala na ang hanay ng 1,000 ilusyon, syempre, makakaakit ito ng isang eksperto sa antas ng ninuno ng martial arts. Pero hindi ko inaasahan na darating sila ng napakabilis. Xiao Yu, pumasok ka sa painting na libo-libong milya ng mga ilog at bundok. Sabi ni Xiao, pwede ba talaga akong pumasok? Biglang binuksan ng bida ang painting. Nasa loob na ng painting si Xiao. Kinagabihan, senaryo ng bida ang painting. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas ng mabilis, o mawawala ang aking sakripisyo ng dugo ng demonyo. Exit. Ang hanay ng mga bato ay naroon. Dali-dali itong pinuntahan ng bida. Ang hanay ng mga bato ay malapit na ring gumuho. Kapag gumuho ang hanay ng mga bato, lalabas sina Holison Liwo at ang iba pa, na magiging napakaabala. Nakakalungkot na hindi ko mahanap ang nakatagong kayamanan na iyon. Nagpatuloy ang bida sa kanyang paglipad. Napansin na ni Yanyang ang papalapit. Agad nitong tinawag ang bida, ni Li. Sabi ni Yanyang, nararamdaman ko na guguho na ang palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Anong nangyayari? Wika ng bida, isang makapangyarihang ninuno ng martial arts ang sinusubukang sirain ang barrier ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Kailangan na nating umalis. Dagdag pa ng bida, nakakaramdam ako ng aura ng demonyo sa kanya. Siya siguro ang pinakamalakas sa lahi ng mga demonyo. Sabi ni Yanyang, paano mo nasabi iyan? Wika ng bida, kailangan kong makabalik sa sekta ng mga banal na balahibo ng buhay. Humihingi ako ng tulong kay Kuya Yanyang. Sabi ni Yanyang, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Malapit nang makalabas ang dalawa. Nang makalabas na ang dalawa, agad na nagkaroon ng biyak ang dimensyon na ito. Pati ang mga bato ay nagkukulaps na. Gumuho na ang hanay ng mga bato. Hindi ko maramdaman ang intensyon nila. Si Xiao Yu ay hindi dapat namatay, malamang ay dinala siya ng lalaking iyon. Karma, gusto ko silang lokohin, at sa halip ay ako ang niloko. Painggan lingon siya sa paligid. Nang makita na niya, exit. Sa pamamagitan lamang ng pagbara sa exit, mapipigilan ko sila. Ang malakas na intensyon ay naramdaman ni Liwo.
Master ay nandito na sa wakas. Walang sino man ang susubukang dalhin ang mga kayamanan kasama nila. Sumunod kayo sa akin. Go! Suck! Tumakas silang lahat. Dapat may nakatagong kayamanan dito. Kailangan kong hanapin ito. Dahan-dahan nababasag ang array. Wika ni Hierarch Blacknether, ang barrier ay nasira. Ano ang sekreto? Tingnan ko nga. Patuloy niyang pinapasok ang loob. Patuloy ang pagkasira ng barrier. Talagang kakaiba ito. Ipinakita ang itim na apoy. Itim na apoy. Bakit mayroong isang bagay na hindi ko alam? Marahil ito ang nakatagong kayamanan ng palasyo ng mga ilusyon sa kawalan. Hanapin ko ito gamit ang aking intensyon. Naglabas ng presyon ang itim na apoy. Reaksyon ni Hierarch Blacknether, napasuka ito ng dugo. Sino ang naglakas loob na magplano laban sa akin? Kailangan kong putulin ang aking intensyon. Agad niyang pinutol ang paghahanap sa loob ng palasyo. Napagod siya sa hindi inaasahang malakas na intensyon. Mabuti na lang, nagdesisyon ako sa tamang oras at pinutol ko ang aking intensyon. Ang kaluluwa ko ay nasunog din. Sa pagdating sa antas ng ninuno ng martial arts, ang pisikal na katawan ay nabubulok at ang kanilang isipan at kaluluwa ay nagkakaisa. Kung ang kanilang kaluluwa ay masusunog, sila ay titigil sa pag-iral. Ang paggaling ay mangangailangan ng hindi bababa sa 30 taon ng paglilinang. Buwisit, hinanap ko ang buong palasyo ng mga ilusyon sa kawalan at hindi ako nakakita ng kahit isang kayamanan. May kumuha na ba nito? Hindi ko hahayaang kunin nila ang mga kayamanan. Lahat makinig. Kung gusto ninyong umalis sa palasyo ng mga ilusyon sa kawalan, dapat ninyong iwanan ang inyong interspatial ring. Sinumang magtangkang umalis ng hindi ito ibinibigay ay mamamatay. Ano? Well, kahit ang pinakamalakas na eksperto sa antas ng ninuno ng martial arts ay kailangang magbigay ng respeto sa mga banal na anak at dalaga, kaya't hindi niya kami pinapatay. Aray ko! Umaakyat lahat sila papuntang palasyo. Galit na reaksyon ng mga ito. Mabilis na kinokolekta ang mga spakirang. Heto ang aking singsing. Napabuntong hininga na lang ang isang ito. Huminto ka. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Ano pa ang gusto mo? Naglakas loob kang palihim na magtago ng ilang kayamanan. Pagod ka na sigurong mabuhay. Agad na hinuberan ang lalaki. May nalaglag na 2 kayamanan. Tumulo ang pawis ng lalaking ito. Tapos ka na. Gumuhit ang dugo sa hangin. Takot na reaksyon ng mga nakapila. Mas bumilis pa ang pagbibigay ng mga kayamanan. Makikita ang dami ng nakapila. Kada rating lang ni Uyazi. Saad ni Uyazi, damn it. Bakit kailangang dumating si Hierarch Blacknether? Kahit pa mapatay ko si Niali ngayon, ang lahat ng kayamanan ay mapupunta kay Hierarch Blacknether. Sok, huwag nang banggitin ang kayamanan ni Lee. Kahit ang mga kayamanan na pag-aari ko, kailangan ko silang ibigay sa kanya. Pagkatapos gawin ang napakaraming gawain, kailangan kong bumalik na walang dala. Hindi ko matatanggap ito. Nang may mapansin siya, nakita niya ang ating bida. Agad niya itong hinarang. Saad ni Uyazi, Niali, nagkita na naman tayo. Telepathy. Sabi ni Yanyang, sino itong lalaking ito? Dapat ko ba siyang patayin? Nakatingin lang ang bida. Telepathy. Wika ng bida, hindi, huwag. Kuya Uyazi, ang ating kasunduan ay tapos na. Sana sa susunod na pagkikita natin, hindi na tayo magiging mga kaaway. Sa isip ni Uyazi, Sok. Kasama niya si Yanyang. Kung susubukan niya, kaya niya akong patayin agad. Paano naman si Xiaoyu? Talaga bang patay na siya? May kasunduan tayo kanina. Tama, sinabi natin na hahatiin natin ang lahat ng kayamanan na mahahanap natin. Pero hindi ko pa natatanggap ang bahagi ko. Bigay. Wika ng bida, kailangan nilang ibigay sa kanya ang kanilang mga kayamanan kaya ano pa ang silbi ng pagtatanong nito. Saad ni Uyazi, huwag kang mag-alala tungkol doon. Ibigay mo lang sa akin ang bahagi ko. Wika ng bida, wala akong kinuhang kayamanan mula sa palasyo.
Kahit pahanapin mo ako, wala akong maibibigay. Saad ni Uyaze, anong kalokohan? Nakita kitang nag-iipon ng lahat ng kayamanang iyon. Iyan lang ang nakuha ko sa side hall kaya hindi iyon nabibilang. Telepathy. Saad ni Uyaze, isasantabi ko na ang mga kayamanan na hawak mo. Ngunit gusto kong ibalik mo ang kapangyarihan ng sakripisyo ng dugo ng demonyo. Sa isip ni Yan Yang, ano ang pinag-uusapan nila? Wika ng bida, nagbibiro ka ba? Hindi mo sinabi na gusto mo nang ibalik ang sakripisyo ng dugo ng demonyo. Telepathy. Wika ng bida, imposible na ibalik ko ang sakripisyo ng dugo ng demonyo. Kung gusto mong pigilan akong umalis sa palasyo ng mga ilusyon sa kawalan, bakit hindi na lang tayo makipag-usap kay Hierarch Blacknether o kay Holy Son Liwo? Sa isip ni Uyaze, ang pagpunta sa alinman sa kanila ay parang paghahanap ng kamatayan. Well, telepathy, wika ng bida, alam ko ang iniisip mo. Gusto mo akong patayin habang hindi nakatingin si Yan Yang. Well, sabi ng bida, alam mo na kahit nakasama ko si Yan Yang, may pagkakataon ka pa rin. Makakahanap ka ng isang taong mas malakas kay Yan Yang para gawin ang trabaho para sa iyo. Ngunit hindi mo ba nakikita kung gaano ito kakaiba? Wika ng bida, nasaan si Xiao Yu? Telepathy, saad ni Uyaze, patay na ba siya? Telepathy, wika ng bida, ligtas nang nakalabas si Xiao Yu sa palasyo dahil sa aking mga pag-aayos. Bakit hindi na lang natin pareho itikom ang ating mga bibig? Magkunwari na lang tayong walang nangyari at bahala na tayo sa ating sarili mula ngayon. Ngunit kung pipilitin mong manggulo, maaari kang mapaharap sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa isip ni Yan Yang, parang nag-uusap sila. Saad ni Uyaze, imposible, kinontrol na ng Hierarch Blacknether ang buong Void Illusionary Divine Palace. Walang paraan para mailabas mo si Xiao Yu. Bukod pa riyan, bakit ka pa nandito kung may paraan kang makalabas? Wika ng bida, imposible, walang imposible, sa isip ni Uyaze, Sok, kung totoong nakalabas na si Xiao Yu, kung papatayin ko si Nieli dito, tiyak na hahanapin ako ni Xiao Yu mamaya. Kung malalaman ang tungkol sa paghahain ng dugo ng demonyo, tapos na ang lahat. Telepathy, saad ni Uyaze, sabi mo hindi na natin pakikialaman ang isa't isa sa hinaharap. Telepathy, wika ng bida, oo, napaisip si Uyaze. Telepathy, saad ni Uyaze, sige. Telepathy, wika ng bida, huwag mong isiping gamitin ang Hierarch Blacknether para patayin ako. Kahit ano paman, kung hindi ako makakabalik ng buhay, ipapakalat ko kay Xiao Yu ang balita tungkol sa paghahain ng dugo ng demonyo. Subukan mo kung gusto mo. Gawin mo ang gusto mo. Kahit ano paman, kung mamatay ako, hindi ka rin magiging mas maganda ang kalagayan. Telepathy, saad ni Uyaze, tiyak na gagawin ng mga demonyo ang lahat para patayin ang mga taong nakatanggap ng paghahain ng dugo ng demonyo. Kung aamin ako, hindi na kayo makakahanap ng matitirhan, kahit tumakbo pa kayo sa dulo ng mundo. Hindi kayo kayang protektahan ng inyong mga sekta. Agad na umalis si Uyaze. Telepathy, wika ng bida, kapatid na Uyaze, ayaw kong mamatay ka. Sino ang nakakaalam kung magkikita pa tayo ulit? Mas gugustuhin kung maging magkaibigan tayo kaysa maging magkaaway. Nadapa siya sa kanyang narinig. Sa isip niya, anong klaseng tao ang nagtataksil sa kanyang mga kaibigan? Habang nakatingin ang dalawa sa dami ng mga tao, saad ni Yan Yang, so tapos na ba ang inyong pag-aayos ng mga bagay-bagay? Wika ng bida, oo, sabay ngiti nito, may kutob ako, na magkikita ulit tayo balang araw. Sa isip ni Yan Yang, ang lalaking iyon mula sa demonyo ay malamang na niloko ni Nieli. Ano ang ginawa niya para takpan siya ng isang tao mula sa demonyo? Wika ng bida, dapat tayong magmadali. Magiging mahirap kung hahabulin tayo ng mga tao mula sa demonyo. Pagsang-ayon ni Yan Yang, oo, agad silang umalis. Makikitang may sumisigaw. Ang iba ay tinatamaan ng mga pag-atake.
Duguan ang iba habang nakatambak na ang mga bangkay. Sok, kung ayaw nila sa iyo, papatayin ka nila. Masyado silang mayabang. Nakamasid lang ang Hierarch Black Nether. Makikita ito ng bida. Sa isip niya, sa presensya ng martial ancestor expert, kahit na may tulong si Yan Yang, mahirap makatakas. Ano ang dapat kong gawin? Telepathy, sabi ni Yan Yang. Ang Hierarch Black Nether na ito ay isang napakahirap na tao. Ako ang banal na anak ng Skyblaze Sect. Hindi niya ako basta-basta gagalawin. Ngunit maaari niyang patayin ang sinumang nasa paligid ko, para lang maipakita ang kanyang kapangyarihan. Lalo na para sa isang Heavenly Fate Realm Genius na tulad mo. Magiging delikado kung mananatili kang malapit sa akin. Telepathy, wika ng bida. Kapatid na Yan Yang, sa halip na maghintay dito, bakit hindi tayo sumugal? Kung ako lang ang pupunta, tiyak na mas mapanganib. Tiyak na papatayin ako ng mga taong iyon mula sa Demon God Sect. Reaksyon ni Yan Yang. Sabi ni Yan Yang. Magmadali na tayo. Kung lalabas si Holy Son Li Wo, magiging mahirap. Kayo dalawa, bakit kayo tumatakbo ng napakabilis? Hinawakan nito si Yan Yang. Ipinakita ang seryosong ekspresyon ni Yan Yang. Bigla na lang tumalsik ang siraulo. Ano, nasa siyam na stage Heavenly Access Realm ako at ang tao ay nasa Heavenly Access Realm din? Ngunit gayunpaman, natamba ako. Sabi ni Yan Yang. Ito na ang lahat ng gamit natin. Sigaw. Nasa loob ito ng Banjing. Sabay tingin nito kay Yan Yang. Wala na talagang ibang gamit ang mga taong ito. Agad tumayo ang Banjing. Sinuot ang singsing. Nagulat siya sa kanyang nakita. May sense kayo. Lumabas na kayo. Sabi ni Yan Yang. Fair na. Sa isip ng bida. Ang bigat ng presyon. Pinapanood niya tayo. Baka masidlang ang Hierarch Black Nether. Reaksyon nito. Nawala na ang presyon. Wika ng bida. Nawala na ang presyon. Sabi ni Yan Yang. Buti na lang, hindi tayo nahuli. Dagdag pa ni Yan Yang. Sinuri na niya tayo. Wika ng bida. Magmadali tayo. Napansin ni Wu Yaze. Ang dalawang umalis. Ano ang nangyari? Aalis na ba sila? Same time bang ibinigay ni Nieli ang lahat ng kanyang gamit? Walang katuturan, may mali. Ngunit kahit na mayroon pa siyang mga kayamanan, wala na akong magagawa sa kanya. Mas mabuting huwag ipakita ang paghahain ng dugo ng demonyo. Ipinakita ang sirang barrier ng Void Illusionary Divine Palace. Pagkatapos ng kalahating oras, lumilipad si Li Wo. Tumayo siya sa taas sa harap ng Hierarch Black Nether. Master, wika ng Hierarch Black Nether. Disciple, may ani ka ba sa palasyo? Wika ni Li Wo. Nag-uulat sa Master. Ang mga mekanismo sa loob ng palasyo ay napakahirap na may mga lihim na daanan. Wala akong ani sa ngayon. Wika ng Hierarch Black Nether. Wala kang nakuha. Sinira ko na ang barrier ng palasyo pero wala. Maaaring wala palang kayamanan sa Void Illusionary Divine Palace. Wika ni Li Wo. Wala ka ring nahanap. Nakakita ka ba ng ilang tao kanina, Master? Wika ng Hierarch Black Nether. Ilang tao? Sino? Wika ni Li Wo. Si Wu Yazi, Yan Yang, at dalawang estranghero. Wika ng Hierarch Black Nether. Si Wu Yazi ay nasa loob ng palasyo. Tungkol naman kay Yan Yang, umalis lang siya ngayon. Siya ang banal na anak ng Skyblaze Sect, disipulo ng matandang iyon. Sa ngayon, ayaw ko ng gulo sa matandang iyon. Wika ni Li Wo. Lord Master, maaaring kinuha nila ang mga kayamanan ng Void Illusionary Divine Palace. Wika ng Hierarch Black Nether. Imposible. Walang paraan para maitago ng dalawang iyon ang anumang bagay sa paningin ko. Wika ni Li Wo. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit medyo sigurado ako na may kakaiba kay Yan Yang. Reaksyon ng Hierarch Black Nether. Sabay bigay nito ng singsing kay Li Wo. Ito ang singsing ni Yan Yang. Tingnan mo. Wika ni Li Wo. Totoo na may ilang magagandang bagay dito. Ngunit tiyak na may itinago pang bahagi si Yan Yang. Master, pigilan mo siya.
Huwag mo siyang hayaang makatakas. Oh, talaga, sa mundong ito, mayroon pa ring paraan para maitago ang mga bagay sa paningin ko. Mabilis na umalis ang Hierarch Black Nether. Sa hindi kalayuan, wika ni Yan Yang. Tulad ng sinabi ni Nia Li. Nang may mapansin siya, hinabol ako ng Hierarch Black Nether. Pero bakit? Wika ng Hierarch Black Nether. Yan Yang, may kinuha ka bang kayamanan mula sa palasyo? Kung ibibigay mo ito ngayon, hindi kita papatayin, ngunit kung pipilitin mong maging matigas ang ulo, dapat mong malaman ang resulta. Sabi ni Yan Yang, kumuha ng kayamanan mula sa lugar. Tiyak na ginawa ko, ngunit iniwan ko na ang lahat sa nakatatanda. Nag-iisip ito, sabi ni Yan Yang. Hierarch Black Nether, hindi maintindihan ng iyong junior. Ibinigay ko na ang lahat ng gamit ko. Wika ng Hierarch Black Nether. Yan Yang, nang ahas kang lokohin ako. Huwag mo na akong sisihin kung hindi ko ipakita ang respeto sa iyong master. Sabi ni Yan Yang, hindi kailanman mangangahas na lokohin ang Hierarch Black Nether ang iyong junior. Pakisabi sa junior kung ano ang kanyang nagawang mali. Wika ng Hierarch Black Nether. Sa tingin ko wala ng kayamanan sa katawan ko. Saan ko kaya itatago ang mga kayamanan sa katawan ko? Biglang may naalala ito. Napaisip siya. Wika ng Hierarch Black Nether. Yan Yang, saan napunta ang isa pang tao? Sabi ni Yan Yang. Ang isa pang tao. Pinag-uusapan mo ba ang alipin? Ang batang iyon ay bastos ng makalabas. Kaya pinatay ko siya. Nag-iisip ang Hierarch Black Nether. Sa isip nito, bullshit. Dapat niyang itinago ang mga kayamanan sa kanyang katawan. Pagdududa ko na isang Heavenly Fate Realm ang makatatakas sa aking abot. Nag-release na naman ng aura ito. Kumalat ito sa paligid. Tumama sa lahat ng parte ng lugar. Sa isip nito, hindi ko siya mahanap. Naranasan ko na ang kanyang aura, dapat madali ko siyang mahanap. Paano? Samahan mo ako. Hinawakan si Yan Yang. Ginapos ito sa aura. At sinama ito kung saan man siya pupunta. Pagkalipa ng ilang oras, lumilipad si Yan Yang. Sabi ni Yan Yang, Hierarch Black Nether, gaya ng sinabi ko dati pinatay ko na siya. Ngunit hindi mo ako pinaniwalaan. Manahimik ka. Nagulat si Yan Yang. May paparating sa kanya na kamay. Bigla itong sumabog. Napapikit siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang nangyari. May nagsalita. Black Nether, nagtataka ako kung paano nakasakit ang aking disipulo sa iyo. Kaya mo siyang gustong saktan. Sa isip nito, nandito na ang matandang iyon. May setback na ako, hindi ako mananalo kung magkakaroon ng away. Matanda, niloko ako ng iyong disipulo. Ang pagpatay sa kanya ay isang magaan na parusa lamang. Pinawala na ngayon ng Hierarch Black Nether ang aking disipulo dahil nandito na ako. Kung hindi, wala sa atin ang makikinabang sa isang labanan. Sa isip nito, sinuri ko na si Yan Yang mula ulo hanggang paa, at wala. Iisipin ko na lang siyang maswerte ngayon, palalayain ko siya ngayon. Umalis na ang Black Nether. Nakahinga na ng maluwag si Yan Yang. Master, wika ng boses. Medyo kakaiba na sumuko agad ang Hierarch Black Nether. Kahit papaano, dahil ayos na ang lahat ngayon, Yan Yang, umuwi na tayo. Oo, mabilis na umalis si Yan Yang. Void Illusionary Divine Palace. Naramdaman niya ang pagdating ng kanyang master. Wika ni Li Wo. Master, may nahanap ka bang kayamanan? Naaresto mo ba si Yan Yang? Nag-iisip ito. Sabi ng Black Nether. Wala si Yan Yang na kayamanan sa kanya. Wika ni Li Wo. Walang kayamanan. Pagkatapos master, may nakita ka bang kasama si Yan Yang? Sa isip nito, ang isa pa, sigurado, may kakaiba sa batang Fate Realm na iyon. Sabi ng Black Nether, wala, ngunit naalala ko na ang kanyang aura. Kahit na nakatakas siya sa pagkakataong ito, tiyak na mahuhuli ko siya sa susunod. Dahil ang batang iyon ay nasa tabi ni Yan Yang, dapat siya ay mula sa Skyblaze Sect. Tiyak na magpapadala ako ng isang tao upang imbestigahan ang Skyblaze Sect.
Bukod pa riyan, dapat tayong maghanap ng pagkakataon para patayin si Yan Yang kahit isang beses. Ang taong iyon ang may hawak ng mga kayamanan ngayon, at sino ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay ang mga ito kay Yan Yang. Pagsang-ayon ni Li Wo. Oo, nag-iisip si Wu Yazi. Gumugol ako ng maraming oras sa palasyo at walang nakuha. Kinukuha pa nga ang aking mga kayamanan. Sumigaw siya ng malakas. Umabot sa malayo ang sigaw na ito. Sa di malamang lugar, ipinakita ang ilang patong na layer ng lupa. At sa pinakailalim nito nakabaon ang painting. Sa loob ng painting naka-lotus position ang bida. Sinimulan na niyang mag-cultivate. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.